Nag-check si Shaina ng mga reports maghapon. Nang tumigil kinahaponan, sumakit na ang kanyang likod. Kinuha niyang isang apple sa bag at nagngat-ngat habang nakahilig sa swivel chair. It's 12 midnight nang dumating si Clyden. Agad tong nahiga sa kanyang tabi. Binuro ang ulo sa leeg niya at yumakap sa kanya. Kinabukasan, biglang nawala ang kanyang mga nararamdamang kakaiba. Ngunit si Clyden naman ang tila may sakit at walang gana. Ang gusto lang nito mahiga at naamoy siya. Ano nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Past 7 na pero di pa bumabangon sa higaan. Samantalang gantong oras nakabihis na at pupunta na sa opisina. I'm not feeling well. Para ko nilalamig na nilalagnat. Can you stay by my side? Saad nito na parang nilalamig. Kinapa niya to sa noo, medyo mainit nga. Magluluto ako ng soup para makapag-take ka ng gamot. Turan niya ngunit hinila siya ni Clyden para makabalik siya sa higaan. Just stay beside me. Turan ng lalaki na agad pinulupot ang mga bisig sa kanyang katawan. When he gets up from bed, nagtaka si Shaina dahil naka-sweatshirt iyon. Samantalang hindi naman masyado malakas ang aircon sa bahay. Konti lang din ang nakain ito samantalang siya naman ay nag-enjoy sa niluto ni Ate Rosie na sinigang. Naghiwa rin siya ng ilang piraso ng apple at sinasawsaw sa suka. Kain ka nito, mainam para sa may lagnat. Turan ni Shaina sa asawa ng akmang susubuan niya ito, ngunit umiling ito. Gusto niyang apple pero hindi siya aware na isinasawsaw din to sa suka. Pwede ba yan? Pag-aalilangan pa ni Clyden na turan sa asawa. Parang manggalang kasi ang alam niya na nilalagyan ng suka. Tikman mo kasi, promise, masarap. Tastes good. Compliment niya dahil umain to sa kanyang panlasa. Di matandaan ni Clyden kung kailan siya huling nagsawsaw ng prutas sa suka pero naparami din siya ng kain. Nagtaka siya dahil bumuti rin ang pakiramdam niya matapos ng pagkain ito. Ma'am, nasa table po ang report ng procurement team. Paalala ni Sarah pagpasok niya sa opisina. Thank you. Ngunit nang may maalala, tumigil siya sa pagpasok sa opisina at nilingon to. Yun bang si Mrs. Cruz pumasok na? Parang iilang beses na siyang nagawi sa loob ng finance department at napansin niya laging wala ito. Check ko ma'am. Kinuha ni Sarah ang intercom, kinunek sa finance department. Sumenya siyang pumunta sa office at balitaan na lang siya mamaya. Ma'am, may sakit daw po ang asawa ni Mrs. Cruz. Indefinite leave po siya ngayon. Pagbabalita ni Sarah. Okay. Kamusta naman ang asawa niya ngayon? Turan niya na mag-angat ng mukha. Naka-confine daw po ma'am. Sagot naman ni Sarah at tumango-tango siya. Pa-request ng file ni Mrs. Cruz sa personnel? Right away ma'am. Saad ni Sarah pagkatapos nagbow bago bumalik sa kanyang station. Can you look at this one? Si Shaina kay Leo pagkagaling sa ospital kung saan naka-confine ang asawa ni Mrs. Cruz. Higit 1 linggo na pala sa ospital ang asawa nito pero wala pa raw doktor na tumitingin sa kanya. What's that? Si Leon inangat ang mukha para tingnan ang hawak ng dalaga. Medical records. Tinignan siya ni Leo habang inaabot yon, ngunit kiniling niya ang kanyang ulo. Maya-maya isa-isang pinag-aralan ng doktor ang report, maging ang x-ray at kung ano na pa mga laboratory tests. He has pancreatic tumor. Tinignan ni Shaina to sapagkat wala siyang ideya anong sakit na yon, pero naiintindihan din niya base sa mukha ni Leo malignant ito. Anong gagawin sa pasyente? He needs surgery as soon as possible. Wika ng doktor. Can you do it? Paano pabalik-balik siya sa ospital pero walang nangyayari? Isa pa wala yung doktor niya so anong gagawin niya? Hihintay na lang ang paglagot ng hininga? Straight niyang pahayag kay Leo at di nito napigilan tumawa. Who's this patient? Maya-maya itura ni Leo. Na-observe niya siguro problemado din sa sitwasyon na may sakit. Husband of my staff, don't ask why. I will take care of the finances. Parang napakadali niyang mairita at ang iksi ng kanyang pasensya. Naglilihi ka ba? Sa halip, birong pahayag nito. Hindi no? Agad na siya inang sagot. Pinapakiramdaman ang sarili. Inaalala kailan ang huli niyang regla. Ano nangyari sa mood mo? Parang di ka pwedeng pahindian. Nakatawang turan ng doktor at pinaikot niya ito na mata. Ipapaayos ko na yung request for private surgeon? Oo na. Baka ako pang paglihian mo maganda mukha ko patuloy yung anak mo. Hindi nga ako buntis. Marieng pahayag ni Shaina pero tumawa yon sabay labas ng pregnancy kit sa kanyang drawer. Go and test it. Tura ng doktor, tinurong comfort room sa loob ng office niya. Tiningnan ni Shaina ang doktor pero kiniling nito ang ulo. Bigla siyang kinabahan.
Naubusan siya ng pills at lately lang siya nakabili. Nag-atubili siyang tumayo pero pumasok din sa comfort room. Bit-bit ang testing kit bigay ni Leo. Sinundan niya ang instruction kung paano ang kit. First time niyang gumamit ng PT at tila ninenervyos pa. Paglabas na siya sa comfort room, pinapawisan siya na malapot. Di niya alam kung matutuwa siya o hindi sa lumabas ng result ng PT. Congratulations! Nakangiting pahaig ni Leo sa kanya pagkalabas niya sa CR. Nilapitan siya nito at binigyan ng mahigpit na yakap. How did you know? Of course, I'm a doctor. Nakatawang pahaig ni Leo. Naisip na siya ganun talaga pag doktor? Malalaman agad kung may sakit o buntis ang isang tao sa pamamagitan ng tingin? You should take extra careful of yourself. Bawal ang mapagod, bawal ma-stress. Bili ni Leo sa dalaga pero parang di pa nagsisink in sa utak niya ang sinasabi nito. Clyden Bilicorda might be happy for this. Excited na turan ni Leo kahit bigla siyang nagising mula sa panaginip. No! Don't tell him, please. Agad niyang turan nang marinig ang pangalan ng binata. What I mean is, I will tell him soon but not now. Taranta niyang pahayag sa doktor. Okay, pero kailangan mo ipaalam sa kanya soonest para maalagaan niya kayo ng mabuti? Suggestion Leo at tumango siya dito. Sinamahan siya nito sa OB gynecologist. Parang mas excited pa to kaysa sa kanya. Dumaan din siya sa ilang process at di nga nagkamali si Leo at ang ginamit niyang kit. She's pregnant about 3 weeks now. Binigyan siya ng vitamins ng doktor. Tinurukan ng pampakapit dahil risky daw ang first quarter ng pagbubuntis at kung ano-ano pa. Si Leo rin nakipag-ugnayan sa ospital na kinilalagyan ng asawa ni Mrs. Cruz dahil baka raw ma-stress siya. Ito rin ang naghatid sa kanya sa ENB at katakot-takot na bilin ang binigay sa kanya. Shaina is in Clyden's office sapagkat sa rooftop ng KNV sila nagdi-dinner. May projektong pinag-aaralan na kailangan ng immediate approval kaya't pagkatapos kumain bumalik sila sa office ito. Hinarap agad ni Clyden ang binabasa sa table nito, samantalang siya naman naupo sa sofa. Mula sa kinaupuan, malayo niyang napagmamasa ng asawa. Mula sa buhok ni Clyden, sa mata, sa ilong, sa lahat ng part ng mukha, hanggang sa galaw nito tila inuukit lahat sa kanyang isip. Wishing what might be the gender of the baby, sana'y makuha niyang lahat ng features ng ama. Naisip niya ano kayong magiging reaksyon ni Clyden kapag malalamang nagdadalang tao siya. Ngunit na maalala ang reaksyon nito nung biniro niyang buntis siya, napalunok siya ng sunod-sunod. Ayaw ni Clyden at may possibilityng ipapatanggal niya to. Who are you thinking of? Pukaw ni Clyden dito na kanina pa nakatingin sa kanya, parang wala sa sarili. Hindi pa to nagbalik sa diwa niya kahit di pa ito nalikan sa labi. Halatang nagulat yon sa ginawa niya. Sunod-sunod na paglanok ang kanyang ginawa. Tell me, sinong iniisip mo? Untag ni Clyden. Ikaw, saad ni Shaina, hindi mawari ang sasabihin. Napangiti si Clyden, sinelyuhan ulit ang kanyang mga labi. This time, mas matagal at mas mapusok. Ang cute siguro na magiging baby mo, no? Turan ni Shaina while lying in the bed and teasing each other. Of course, he got the most handsome dad in the world. What if I'm pregnant? Saad ni Shaina pero tumawa yon. That's impossible, you're taking the pill, right? Nakatawang pahayag ni Clyden. Yes, of course. Dagling turan niya at pagkatapos ngumiti dito. I'm pregnant, call me. Hindi inaasahan ni Clyden ang pagdating na mensahe mula sa number ni Samantha. Isa pa hindi siya makapaniwala sa laman ng message nito. Ilang ulit niyang hinanap sa isip kung paano nangyari, samantalang alam niyang sobrang nag-iingat si Samantha. Ngunit sa sulok ng kanyang puso, tila siya na-excite sa isipin na magkakaroon siya ng anak. How did it happen? Tanong niya agad nang sagutin nito ang linya. How? Of course, we have make love. But you always take the pills. Turan niya dito. I forgot to take it before. Wika ni Samantha kaya hindi niya maiwasan mapalunok ng sunod-sunod. What now? Am I going to keep this or I will abort it? Direktang pahayag ni Samantha at pinagpawisan siya ng malapot. Of course, we will keep it. Okay, so come here and let's talk about it. I'll check my schedule. I need time to tell my wife. Saad ni Clyden. Agad naguluhan na maalala sa Shaina. It's up to you. But if you're not here within this week, I'll go for abortion. Paghahamon ni Samantha at bigla siyang nataranta. No, don't do that. I'll be there. Turan niya na nakaramdam ng takot para sa magiging anak. Good. Now see you the soonest. Saad pa nito ni Samantha bago ibaba ang telepono.
Pagkatapos silang mag-usap, parang walang laman ang utak niya, kundi ang pagdadalang tao nito. Ngayon pa lang gusto niya na ang the best para sa magiging anak. Pagkaayos ni Shaina ng mga kakailanganin sa surgery ng mister ni Mrs. Cruz, dumiretso siya sa opisina ni Clyden. Bigla niyang na-miss ang asawa at ora mismo gusto niya itong makita. Di niya alam kung parte ng kanyang paglilihi ang kagustuhan na every minute, every hour gusto niyang makita to. Na makita siya ni Grace, sumenya sa kanya na tumuloy na lamang siya sa loob. Pinihit niyang pintuan ngunit tila hindi to napansin ni Clyden. Nakaharap sa mga papel na nakapatong sa kanyang table, ngunit parang napakalalim ng iniisip. Pati ang paglapit niya tila hindi siya nakaramdam, kung kaya't mula sa likuran ay ipinulupot niya ang mga kamay sa asawa. Halatang nabigla iyon, ngunit sinuklian siya ng halik sa buhok nang ilapit niyang mukha sa ulo nito. "You surprised me. Where have you been?" Tura ni Clyden habang pinaupo siya sa kandungan nito. "Galing ako sa ospital para sa surgery ni Mrs. Cruz at gusto ko itang makita, so I'm here." Nakangiting wika pa ni Shaina, ngunit natutop niya ang kanyang bibig nang makita na tumaas ang kilay nito habang nagsasayaw ang mga mata. "Ang gusto kong sabihin, na-miss kita at nandito ka na ngayon?" Saad niya at napatawa yon. Saka naman, binuro ang mukha sa kanyang leeg. "I miss you too, sweetheart. Always missing you." Matamis na pahayag ni Clyden sa asawa at pagkatapos sinalikan to sa labi. "I love you, Clyden Jade Villacorda." Tura naman na siya ina dito kung kahit sobra ng kanyang pagkakangiti. "I love you too, sweetheart." Sagot niya pagkatapos sinalikan niya to sa noo, sa ilong, sa iba pang parte ng kanyang mukha. "A penny for your thoughts?" Si Shaina na makalapit sa asawa na parang di mapakali habang nakatayo sa kanilang sala. Nauna siyang pumasok sa kanyang kwarto kanina upang maligo sapagkat parang sobrang nanlalagkit ang kanyang katawan. Ngunit pagbaba niya mula sa hagdan upang kumuha ng tubig para sa kanyang vitamins, nakita niyang parang dito mapakali at napakalalim ng iniisip. Tumingin sa kanyang asawa, habang malikot ng mga eyeballs itong tumitingin sa iba't ibang parte ng kanyang mukha. "May gumugulo ba sa iyong isipan? May problema ba sa kumpanya?" Untag na rito ngunit umiling lamang iyon. "I'm going to America." Mahinang tura ni Clyden at natigilan sa Shaina. Kapag Amerika kasi ang pupuntahan nito, tungkol to kay Samantha. Ganun ba? Saad niyang pilit na iwinawak siyang hindi magandang kutob. Ngunit hinawakan siya sa mukha ng lalaki at pinagdikit ang kanilang mga noo. Pumikit yon at maya-maya lamang dumaloy ng luha ni Clyden. "Hey, what's wrong?" Tila kinakabahang pahayag ni Shaina. "I'm sorry." Mahinang anas ng asawa at lalo siyang naguluhan. "For what?" "Wala ka namang ginagawang mali ah." Pahayag niya rito habang napakalakas ng tibok ang kanyang puso. "Samantha is pregnant." Tila bombang sumabog sa kanyang pandinig ang narinig mula sa asawa. Bigla sa siya inang nanghina, ang tuhod para nag-shake, pati ang kulay ng mukha na wala. "I'm sorry but I need to go there." Sinabi niyang ipapabort yung bata kung di ako pupunta doon. "Please sweetheart, I want to keep my child." Tura ni Clyden at napapikit si Shaina ng mariin habang pasimpleng hinawakan ng kanyang tummy. He wants to keep his child with Samantha, pero sa kanya hindi. Sa isipin yon mas lalo pang umagos ang kanyang luha. Parang sobrang sakit ang nararamdaman para sa kanyang magiging anak. "Promise, uuwi din ako agad pagkatapos namin mag-usap for the arrangement." Tura ni Clyden habang hawak-hawak ang kanyang dalawang kamay. Inawakan pa ulit nito ang kanyang mukha, hinuri ang kanyang paningin at tumango na lamang si Shaina. Dito habang di sigurado kung saan na naman siya lalagay sa buhay nito. "I will wait for you." Maikling tura niya kung kaya't bigla nagliwanag ang mukha ng lalaki sa sobrang saya. "I will be back. I love you at ikaw ang gusto kong makasama habang buhay." Saad ni Clyden at pigil na Shaina ang hindi humagulhol. "I love you more, Clyden Jade Villacorda." Turan niya at ibinuro ang mukha sa dibdib nito. Umiyak sa Shaina ng umiyak, ngunit nang iangat niyang mukha, ngilitian niya ito. "Go now. I'm happy for you both. Congratulations." Nakangiting wika niya sa asawa habang pilit itinago ang kurot para sa sarili at sa kanyang pagbubuntis. Lihim niyang tinatanong sa sarili kung ganito din ba ang magiging reaksyon ni Clyden once na malaman niya na may magiging anak din to sa kanya. Lumipad nga si Clyden papuntang Amerika and from that day, tila nawala ng sigla ni Shaina.
Madalas din siyang nahihilo, kung kaya pilit niyang pinapakalma ang sarili para sa kapakanan ng kanyang anak. Namimiss niya palagi ang presensya at amoy ni Clyden, kung kaya't sobrang saya niya na makausap ito. "Hello sweetheart, kamusta ka dyan?" Turo nito na halata mo namang natutuwa na makita siya sa screen. "I am missing you, but I'm good. Kamusta si Samantha?" "I miss you too, sweetie. Ayun, pumunta kami sa doktor and thank God okay naman silang dalawa ni baby." Nakangiting pahayag ni Clyden at ginitian niya ito sabay sana all sa isang sulok ng kanyang utak. "Nice to hear that. I'm praying for their good health and safety." Wika na siya ina at tumango iyon. "Thank you sweetheart, I can't wait to see you again." Saad ni Clyden at ginitian niya to habang pigil ang matang wag maiyak. Nagkwentuhan sila tungkol sa araw niya at pagkatapos nagpaalam to sa kanya. Matapos ang ilang araw ng surgery ng asawa ni Mrs. Cruz, pumasok to sa opisina at sobrang pasasalamat sa dalaga. Sinabi rin nito sa mga kasamahan na sa siya inang nag-handle ng lahat para sa hospitalization ng asawa, kaya unti-unting nagbagong pagtingin ng mga kasamahan kay Shaina. "Good morning, ma'am." Halos lahat ng staff ay magalang siyang binabati, sabay ng pagbaw kay Shaina na sinusuklaan din niya ng bati at ngiti. "Good morning, ma'am." Si Mrs. Cruz habang nagbigay ng munting katok mula sa pintuan. "Oh, Mrs. Cruz, good morning. Pasok." "Thank you, ma'am. Gusto ko sana magpasalamat sa tulong na binigay niyo sa asawa ko. Kung di dahil sa inyo, siguro nasa ospital pa kami hanggang ngayon." "Wala yon. Kasama kita sa work at responsibilidad kong tumulong. Tsaka mahalaga ang trabaho niyo dito sa kumpanya kaya't kailangan niyong pumasok agad." Birong pahayag na siya ina at gumiti naman yon. "Yun nga isa kong pinagpapasalamat, ma'am. Kahit napakaraming absent ko, hindi niyo ako tinanggal sa trabaho." Saad ni Mrs. Cruz kaya ngumiti siya dito. "You've been working and loyal to A&B for almost half of your life. Paano ka namin tatanggalin?" Saad niya rito. "Salamat po talaga, ma'am." Pagkalabas ni Mrs. Cruz, tumunog ang kanyang phone. Na makitang si Clyden na nasa linya, excited niya tong sinagot. "Hi, sweetie, what are you doing?" "Wala naman masyado. Nagbabasa lang ng mga reports. How about you?" Nakangiting tanong niya dito. Ayon, katatapos ng imassage sa mga paa ni Samantha, napagod sa pagsashopping sa mga gamit ng baby. Natutuwang pahayag ni Clyden at tumango-tango siya. Ganyan talaga kapag buntis, madaling mapagod at nangangawit ang mga paa. Madalas nagka-cramps pa. Turan niya habang na-wish na siya ina sa sarili, sana may magmamassage din sa paa niya gamit ng bata. Natatakot pa rin siyang tumitingin kahit kung minsan na-excite siya sa mga nakikita sa social media. "How did you know that?" Na-amaze si Clyden sa kanyang pahayag at napakagatlabi. Nabasa ko lang." Saad niya, tumango yun habang nakatawa. "Kumakain ka bang mabuti? Parang nangangayayat ka at maputla. Are you sick?" "No, I'm not sick. Masyado lang sigurong maliwanag ang cellphone ko, kaya mukha akong maputla." "Don't get sick, okay? Wala ako sa tabi mo." Tura ni Clyden at pinipigil ang mga matang wag maluha. Parang ang dami niyang nararamdaman sa katawan, ngunit wala naman siyang mapagsabihan. "Don't worry, I'm very much okay." Tura niya dito at tumango iyon. Maya-maya ay biglang nagpaalam si Clyden dahil tinatawag siya ni Samantha. Sa isip na siya ina, para namang manganganak na to. Sobrang asikaso ni Clyden sa kanya. Gusto rin ni siya inang ipagsigawan na buntis din siya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.